Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Paano to mga kabibig? Si Attorney Virgil Garcia. Napaubo ako. Naku, ano to? Ang dami palang problema itong si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo may mga reklamo sa US. Sabi ng isang lawyer sa Attorney Garcia. Sabi dito, bumalik lamang umano sa Pilipinas si Senator-elect Erwin Tulfo dahil may kinahaharap itong reklamo sa Amerika. Inahayag ito ni lawyer na si Virgilio Reyes Garcia sa kanyang Facebook post. Sabi ni Virgilio Garcia, he served in the US Army. Binawian siya ng passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the US. Question din ni Garcia ang citizenship ni Tulfo, kaya naman hinahamon nito ang COMELEC na gumawa ng aksyon kaugnay rito. Kamakailan lang ay naproklama na si Erwin Tulfo bilang bagong senador. Sa ngayon, 2 Tulfo na ang nasa Senado, ay ang isa ay si Raffy Tulfo. Naku mga kabibig, paano yan? Sabi ni Virgil Reyes Garcia, Chairman Garcia ng COMELEC, Garcia versus Garcia. Nung akala nyo naka-technical na kayo, ang bilis ng action nyo. Dismissed agad ang petition ko. Pero ngayon, on the merits na ang usapan, iniwan nyo ang petition ko sa dinadami na niresolve nyo bago maghalalan. Bakit po, Mr. Chairman? Bakit? Ako, eto kabibig ba? Ito ang trending at pinag-uusapan na video ni Attorney Garcia, ni Attorney Virgil Garcia, tungkol kay Tulfo, yung mga pinasabog na sikreto na tinatago ni Tulfo. Bakit ngayon na ito lumabas? Bakit hindi yung panahon ng kasagsagan ng eleksyon, kasagsagan ng botohan? Sana naglabas sila ng ganitong video para makapag-isip ang mga tao kung bobotohan ba na si Erwin Tulfo or hindi. So ito kabibigan, manood tayo sa kanyang pasabog hinggil kay Erwin Tulfo at sana, sabi niya, may gawin na hakbang ang COMELEC. Nako, ang Tia, trending ngayon. I want to talk to you about Erwin Tulfo. Ito na. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Hala, null and void. Mga kabibig, so posibleng null and void. Tapos, naku, mawawalan sa eksena si Erwin Tulfo. Naku, COMELEC, may bagong problema na naman kayo. Paano nyo to lulusutan? I'm sure itong si Attorney Virgil Garcia, meron din itong mga dokumento at posible niyang ilalabas. Naku po, paano yan? Hindi pa nga totally nakaupo, naka-take off si Erwin Tulfo, meron na itong isang iskandalo. Naku, paano yan? Mr. Garcia. Naku, galit si... How much? Hala, how much? Mr. Garcia daw, how much? Magkano daw? Sabi ni Attorney Virgil Garcia, how much? Anong how much? How much yung pagkapanalo ni Tulfo, Erwin Tulfo? How much yung galit?
Basta mga kabibig, oy, ito na. Galit talaga siya. How much do you value the Constitution? Yun pala. How much did you value the Constitution? Yun ang hirit ni Attorney Virgil Garcia. At kanyang sinampal niya si COMELEC Chairman Garcia. How much did you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Hala, fugitive. So it means wanted si Erwin Tulfo sa US. Nako! Shoot sa banga ang mga bumoto. Fugitive. It means wanted. Nagtatago. May tinatataguan sa US. May kaso posible sa US. Yun ba ang sinasabi na Attorney Virgil Garcia? Nako po, shoot sa banga. Are you proud? You're proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi. Sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Hala. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. And I'm asking you, please do so. Hala, yun ang galit ni Attorney Virgil Garcia, mga kabibig. Nagalit talagang ramdam mo ba? Ramdam mo yung emosyon ni Attorney Virgil Garcia. Laban kay Erwin Tulfo, laban kay COMELEC Chairman Garcia. Sagutin mo nga yung petition Chairman Garcia para matapos na to, 'di ba? Kasi kung hindi niyo sasagutin 'yan, natural hindi yan matatapos, and every now and then nakakahiya naman na umupo si Erwin Tulfo na may issue na ganito. Hindi pa nga nakaupo, may issue na ng ganito. And ito palagi itong iniisip ng mga tao na ay si Erwin Tulfo yung senador, posibleng niloko ang mga tao. Posibleng ay hindi yan totoong Pilipino, 'di ba? Yon yung mga pasabog ni Maharlika noon. If you still remember, kabibig, balikan natin yung mga pasabog ni Maharlika, ha. Pero sinagot naman ito ni Erwin Tulfo noon. Pero balikan natin itong pasabog ni Maharlika noon na talagang nagpawindang kay Erwin Tulfo. Ito. Ayan, may linabas tayong dokumento dito kahapon sa Boljakan sa Facebook na kung saan may dokumento ito, Embassy of the United States of America. Ito ay dated October 11, 2020. Nasabi ni susulat. So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang
Eric Sylvester Tulfo noong August 6, 2020. Binabawi sa kanya kung ano pa mga dokumento niya, kasi yung mga US documents niya, pagmamay-ari yan ng Amerika, ng US, mga palangga. So, inisyuhan siya ng US passport. At based doon sa investigation, yung mga inuupo ni Bangag ay mga fraudster. Diba? Magnanakaw ng mga pagkatao, mga kababayan. At ngayon, nagjadyaan. Ginawang congressman as representative. Ganun-ganun nila kayong babuyin. Ang tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte. Naku, baka balikan si Maharlika nito ni Erwin Tulfo, no? Ngayon nakaupo na si Erwin Tulfo bilang senador. Nako, babalikan kaya niya si Maharlika? Ipapahanap niya kaya niya si Maharlika? Or kakasuhan niya si Maharlika ng madami-daming kaso, mga kabibig? Swerte mo, mamahalin pa yung mga para mo. Oh, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng boto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Suggest. help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka? So yun kabibig, no? If you still remember nung sagutan ni na Erwin Tulfo at Maharlika, ngayon may bagong issue na naman. Hindi naman ito bagong issue ni Erwin Tulfo, old issue na ito. Kaya nga gustong pasasagutin ni Virgilio Reyes Garcia, si Comelec Chairman Garcia din. Sabi na isang netizen, palitan na yan dapat ang chairman natin. We who are silent are committing a grave sin. Sabi ng mga netizen, ito pa mga reaction nila ha, bayaran yan si Comelec Chairman if the prices is right. Huwag kayong magsata ng ganyan kung wala kayong ebidensya. Ha? Go, Attorney Virgilio. Nasa likod lang kami, tama ang ginagawa mo. Kawawa naman si attorney kung mag-isa lang siya, dapat marami sila. Ito pa ang sinasabi, proud of you kababayan and batchmate, Attorney Virgilio, tama ang pinagalaban nyo. Yes, it's true, napaka-corrupt ng Comelec. Nahiya ka naman patong-patong ang issue sa inyo. Ginagawa mong tanga ang taong bayan. Remember, hello Garci? Garapala na ang pampoprotekta ni Comelec Chairman Garcia sa mga Tulfo brothers. Kahit si Raffy Tulfo noon dapat disqualified na yan dahil guilty yan sa kasong cyber libel. Sabi ni Morino Computo Luzara. Ito yung mga nakukuha na impormasyon ng mga netizens sa social media. At sana naman, no, paano kaya sasagutin ito ni Comelec Chairman Garcia, no, itong hirit ni Virgilio Reyes Garcia? Ano kaya ang kanyang isasagot hinggil dito, mga kabibig? So, mga kabibig, yun, mga kabibig, ang mga hanas, ang mga sinasabi ni Attorney Virgilio Reyes Garcia. Grabe. Parang na-shock ako ba sa mga nang silabasan ng mga issue ngayon. 'Di ba? Remember ng tawag dito kay VP Sara, issue ni VP Sara tungkol sa impeachment, issue daw di umano sa dayaan sa eleksyon. Ngayon, ito na naman issue ni Erwin Tulfo na may nag-submit ng petisyon pero parang anong ginawa? Dinismiss ng Comelec. At ngayon, nag-submit sila on the merits na naman, parang hindi pinapansin ng Comelec. So, paano kaya mga bibig, no? Ano kaya ang kahihinantungan? My goodness, oy. Ay, nako. My God, mga kabibig. So, sana mga kabibig, may masagot ang Comelec dito para matapos na itong mga haka-haka, yung mga issue tungkol kay Erwin Tulfo, na uupong bagong senador, hindi pa nga nakapag-take oath. May problema na naman. Nung tumakbo, may problema tungkol sa citizenship. Tapos may nag-file ng disqualification, pero na-dismiss. Ngayon naman, another naman na petisyon na dapat sagutin ng Comelec.
Hindi pa nga nakapag-take oath, na-proclaim na, pero hindi pa nakapag-take oath sa June 30 pa. May bago na namang issue. So sana malinawan ang mga sambayanang Pilipino, lalo na ang mga supporters ni Erwin Tulfo, kung ano ang tama at kung ano ang totoo, mga kabibig. So yun lang po kabibig ang ating latest Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.